Go. Tao. Oo. Tao? Oo. Parte ng katawan ng tao? Hindi. Artista? Oo. Philippines? Oo. Channel 2? Oo. Lalaki? Hindi. Babae? Oo. Vice ganda? No. Wait lang. Sikat to? Oo. Drama? Pwede. Drama, babae, sikat. Wait lang. Wala akong kilala. Wait lang. Julia? Hindi. Barreto? Catherine Bernardo? Hindi. Bata pa? Oo. May collab team? Pwede. Liza Soberano? Pwede. Hindi. Sino to? Sino? Adriana Blandes? Hindi. A. Hindi. B. Hindi. C. D. Hindi. E. F. G. H. I. J. K. Hindi. L. M. Hindi. N. Oo. N. N. Sinong N? Nadine! Tara, buhatin na natin yung kabaong. Ay, teka. Kamag-anak kayo, di ba? Oh, hindi. Hindi pwede. Pamahiin yon. Bawal magbuhat ng kabaong ang kamag-anak. Yung iba na lang. Kayo na lang magbuhat dito. Yan, kayo. Ay, kami po. Ay, hindi po. Kamag-anak po ako. Pamangkin po ako niyan. Ay, ako rin po hindi kasi ninang ko po yan eh. Kamag-anak din po ako kasi kapatid po yan ni Papa. Ganun ba? Kayo. Kamag-anak ba kayo? Kayo na lang magbuhat nito, sige. Ay, kamag-anak ko din po. Tita ko po kasi yan eh. Ako naman, kapatid. Lalo na po ako po yung anak eh. Siya. Paano yan? Wala tayong magagawa. Kailangan sundin yung pamahiin talaga. Siguro, iwan nyo na lang yan dyan. May magbubuhat naman siguro kusa niyan. Iwanan nyo na yan dyan. Ayaw nga po, dapat talaga sundin yung pamahiin. Baka kasi may mangyari pang masama. Sige po, iwan na lang po natin. Bye po. Tara na. Bye, Nay. Bye, Tita. Iha, ikaw ba yung asawa nung namatay? Ay, opo, ako po. Bakit po? Gusto ko lang sabihin na mamaya sa libing bawal kang kasunod sa prosesyon ng patay. Ay, bakit po? Pasensya na Iha kasi 'di ba pamahiin na kapag daw kasunod sa prosesyon ng patay yung asawa, maaari daw na siya yung sumunod na mamatay. Maigi na yung nag-iingat. Ay, opo nga, mas mabuting sundin na lang po, no, kaysa may mangyari pang masama. Sige po, gagawin ko po. Oo, kaya siguro dumaan ka na lang sa ibang lugar para makapunta dun sa sementeryo. Wait lang po. Hello, ate! Oh, hello, bakit? Ano ba, nasan ka na? Ililibing na tong asawa mo, oh. Ay, pasensya na ka mo kasi may sinunod pa akong pamahiin na dapat dumaan muna ako sa ibang lugar para makapunta sa sementeryo. Hintayin ka mo ako dyan mga 4 hours. Hello, Nay. Napatawag po kayo. Kamusta po? Anak, baka meron ka pang 10,000 dyan. Pangdagdag lang sana sa pang-araw-araw dito sa bahay. Nay, di ba po kakapadala ko pa lang ng 15,000 nung nakaraang linggo? Ayun na nga, naubos na eh. Nag-aya kasi yung mga kumari kong mag-outing. Diyos ko. Nay naman, malaking halaga po yun. Sana naman tinipid ninyo. Hindi po ganun kadali kitain yun eh. Nay, pasensya na po, hindi po ako makakapag-abot pa ngayon. Wala din po ako. May mga bayarin din po ako dito tsaka gastusin pang araw-araw. Teka, ang yabang na itong sumagot ah. Kung makapagsalita ka, para ang laki ng kasalanan ko ah. Nakapag-abroad ka lang, ganyan ka na magsasagot? Puro ka lang naman pasarap dyan? Singilin kaya ka sa pagpapalaki ko sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin kailangan. Kaya namin nang wala ka. Sobra naman ho kayo, Nay. Hindi naman po ganun kadali magtrabaho dito sa abroad eh. Kasi lahat salo-salo mo. Yung kapag nahihirapan ka, yung may sakit ka, nalungkot ka, wala. Ikaw lang mag-isa. Wala kang katulong. Wala kang karamay. Pero Nay, bakit ganun? Yung isang beses ka lang hindi nakapagbigay pero parang buong pagkatao ko na yung hinisgahan ninyo. Itong pag-abroad ko, Nay, kayo naman po yung may gusto nito, di ba? Hindi po ako. Gusto ko po kasi, Nay, maging doktor talaga eh. Yung makakapagbigay ako ng tulong sa mga tao. Yung makakapaggamot ako ng libre. Yun talaga, Nay. Kaso mahirap kasi tayo eh. Kaya itong pag-abroad ko, pinili ko na lang to para sa inyo.
Na yung pasarap po ba na sinasabi niyo, yun po ba yung kapag natanggap ko na yung sahod ko, bibili ako na kahit man lang pares ng damit? Yung pasarap po ba na sinasabi niyo, yun ba yung kapag after kong magtrabaho, magpakapagod dito sa abroad, yung kakain ako ng masarap kahit isang beses lang? Yun po ba yun, Nay? Pasensya na po kayo, Nay, ah. Kasi minsan, sa tanang buhay ko, hindi ko naranasan yung ganun eh. Kaya yun man lang, Nay, mabigay ko sa sarili ko, maregalo ko sa sarili ko. Kasi wala naman akong choice eh. Kundi yung piliin lagi yung pamilya ko para tulungan kayo. Yun nga man lang, Nay, na kamustahin niyo ako. Kailan ko kaya ma-experience na yung tatawag kayo sa akin, yung magme-message kayo sa akin para kamustahin lang ako. Yung hindi yung manghihingi kayo ng pera, yung hihingi kayo ng ganito. Pero wala eh. Hindi ko alam, Nay. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng paghihirap ko, sa kabila ng pagpili ko sa pamilya ko kaysa sa pangarap ko, hindi ko alam, Nay, kung bakit ganito pa yung mga sinasabi niyo sa akin. Anak. Ay, Nay. Bakit? May hawak bang pera sa kabaong yung lolo mo? Wala po, Nay. Bakit po? Ay, lagyan mo. Pamahiin kasi yun na dapat may hawak na pera sa kabaong yung namatay. Pinaka-pamasahin niya na kasi yun sa langit. Sige po, Nay. Ito po, lo. Pamasahin niyo sa langit. Ingat. Nasa langit na ako. Ay, opo, tay. Kasi sinunod po ng pamilya niyo yung pamahiin na dapat may hawak kayong pera sa kabaong para may pamasahe kayo dito sa langit. Ay, ganun ba? Naku, Teka, 1,000 yung binigay sa akin. Nasaan yung sukle? Ibigay niyo sa akin, ano to? Dayaan to, ha? Akin na. Ano na? Nay! O, ano na naman yon? Natakot ako kagabi. Ha? Bakit? Diyos ko, nalagasan daw ako ng ngipin, Nay. Buti panaginip lang yun. Ha? Naku, masamang pamahiin yan, na. Pag doon na naginip na nalagasan doon ng ngipin, naku, madami daw pamilya ang mamamatay. Ito, to. Oh. Ano to? Yan. Sabi-sabi kasi na matatanda, kumagat ka daw sa kahoy para daw hindi matuloy yung masamang pamahiin. Dali na. Ang laki naman ito, Nay. Bakit ganitong kahoy pa? Ang laki-laki, oh. Huwag ka nang maarte dyan. Sinasabi ko sa'yo pag may nangyaring masama sa pamilya natin. Ako, ikaw sisisihin yan. Ang laki naman kasi nito. Mabuti nga yung sumunod ka sa pamahiin. Mas mabuti na yung siguradong walang mangyayari. Oo, Nay. Uy, Cheryl, thank you so much sa pagbisita, ha. Nag-enjoy talaga ako buong araw, promise. Welcome, Beb, at salamat naman sa pagpapatuloy mo sa akin, ha. Una na ako, ha. Bye! Bye, ingat! Shucks, malilit na ako sa pupuntahan ko. Nasaan na ba kasi yung kwintas ko? Dito ko lang yun nilagay, eh. Wow, babe! Ang ganda naman nito! Bagay sa akin. Joke! Over naman sa judge. Ba't naman niya kukunin yun, di ba? Tsaka friend ko yun, eh. Oh, bala na nga. Di ba? Feeling ko nga magjowa na sila, eh. Tingin mo. Siguro. Babe, pabantay nga muna nitong bag ko. CR lang ako. Go, babe. I'm here na. Babe, punta na ako dun sa may counter. Magbabayad na ako. Ikaw ba? Una ka na, babe. Sunod ako. Teka, nasan yung cash ko? May cash akong dala. Hindi kaya... Pero imposible. Imposible talaga. Kaibigan ko siya, eh. Ay, ang ganda naman ng frene ko. In fairness. Teka, kwintas ko ba to?
Hello, Cheryl. Nakita ko kasi yung story mo eh. Huwag kang magagalit ha, pero umamin ka nga sa akin. Kwintas ko ba yung suot mo? Babe, sorry ah. Siguro baka naiinggit lang ako kasi meron kang mga bagay na hindi ko mabili. Yung kwintas na kinuha ko sa'yo, ganong kwintas kasi yung gusto kong regalo sa nanay ko eh. Kaso nga lang mahal, kaya hindi ko mabili. May mga damit din akong nakuha sa'yo kasi sa tuwing nakikita ko yung mga kapatid ko na lalabas, wala man lang silang magagandang damit na isusuot. Babe, sorry ha. Kasi yung pera na nawala sa bag mo, ako din yung kumuha nun. Binili ko kasi ng gamot tsaka ng pagkain si tatay eh. Kasi noong mga panahon na yun, nasa hospital siya. 1 linggo na kasi siyang may sakit. Babe naman, sana nanghingi ka na lang or nanghiram. Babe, tutulungan naman kita hanggat sa kaya ko eh. Kasi kaibigan kita. Babe, wala talaga akong mukhang maiiharap sa'yo. At wala akong ibang masabi kundi patawad. Kasi sa kabila ng pagkakaibigan natin eh, nagawa ko pa yun sa'yo. Pero nangangako ako na kapag ako nakaluwag-luwag, maiibalik ko din lahat yun sa'yo. Alam mo, ang hirap naman talaga ilaban ng buhay tsaka ng mundo eh. Ang daming mga kasamaan, pagsubok, kahirapan. Darating talaga sa punto na idadapa ka ng mga yun. Pero sa kabila ng yun, kahit hindi na natin alam yung gagawin natin, piliin pa din nating lumaban ng patas. Magpakabuti kahit hirap na tayo sa pagdadala ng buhay. Masaya sa pakiramdam yung ganun eh. Basta lagi nating tandaan na walang masama sa paghihintay. May kapanahunan lahat ng hinihiling natin.